Jifu, nandito na sila. Kabarin mo ang iyong damit. Sige. Lahat, lumabas na. Narinig ko na bawat buwan, si Gifu, ay naghahanap ng 500 babae, pero wala naman talagang ginagawa, hinahayaan lang silang umalis. Anong klaseng babae sa tingin mo, ang talagang hinahanap niya? Nangangahas ka pang mag-usisa sa mga gawain ni Gifu. Sawa ka na bang mabuhay? Ginoo. Hinanap na namin ang mga babae sa lahat ng lugar, pero hindi pa rin namin mahanap ang babaeng inilalarawan mo. Isang babae na may nunal na Cinnabar. Sa kanyang balikat ay ang tanging tao sa mundo na may purong enerhiyang yin. Gifu, ang iyong tala ng kapanganakan ay purong yang. Kailangan mong makasama ang isang taong purong yin. Saka lang malulunasan ang laso ng yang sa loob mo. Kung hindi ka makaliligtas sa bisperas ng bagong taon. Shayu, kumusta na ang pulyetong pangkalusugan para sa libreng klinika? Direktor Wang, tapos ko na ang lahat. Mauna na ako. Anong nagmamadali? Ayaw mong manatili. Pupunta ako sa inyong tahanan para mag-propose bukas. Qin Feng, halika rito. Kunin mo ang Ginoo. Bilisan mo. Opo. Ginoo, ayos ka lang ba? Ginoo, may nararamdaman ka bang masakit? Ako ay isang nurse. Umalis ka, ako ay isang nurse, kailangan mong magtiwala sa akin. Kausap kita. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag sumiklab ang yang fire toxin, kailangan mo lang ng malapit na contact sa isang babaeng may dalisay na yin. Saka lang ito mapapahupa. Gago. Master Fu. Ayos ka lang ba? Master Wapsu ay papunta na rito. Hanapin mo siya para sa akin. Sige, bilisan mo. Direktor Wang, ang kasal ninyo ni Shiyu, ikaw ang masusunod. Kailan mo sabihin, yun ang itatakda natin. Sige. Anong kasal? Direktor Wang, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi talaga tayo bagay, hindi kita pakakasalan. Kayong mga babae, kapag lalo kayong tumatanggi, lalo nyo palang gustong-gusto sa puso nyo. Normal lang sa mga dalagita ang mahiyain. Aalagaan kitang mabuti. Ikaw, Shiyu, gusto ka ni Direktor Wang, swerte mo na yun. Nagpadala na siya ng 88,000 pesos bilang bigay kaya, ano pa bang gusto mo? Gusto mo ba tong biyaya o hindi? Nakuha mo na ang bigay kaya. Alam ba ng tatay ko? Kung malaman ng tatay ko, hindi siya papayag dito. Sino ang may pakialam sa tatay mo? Kahit ang tatay mo, dapat makinig sa akin. Tama, Day. Direktor Wang, kahit lampas 6 na po na siya, at 3 na ang namatay na asawa. Pero kung gusto mo, na makuha yung internship certificate at makapagtapos ng maayos, kailangan mo pa rin ang tulong niya. Kung tutuusin, masyado kang mataas ang pangarap. kung hindi ka pa bata, at kaya pang magkaanak ng malusob na lalaki, hindi ako mag-aaksaya ng 88,000 pesos para pakasalan ka. Ang nanay mo, binigay na sa akin ang gi mo. Bilisan mo at sumama ka sa akin para magparehistro ng lisensya sa kasal. Pupunta ka ngayon kahit ayaw mo o gusto mo. Direktor Wang.
Lahat ng ito ay mga regalo mula kay Fu Hanquan, si Ginoong Fu, bilang handog para sa kasunduan sa pamilya Shi. Fu Hanchuan. Sabi mo galing ito kay Jifu. Regalo para sa engagement. Galing ba yan sa prinsipe ng mga sosyal sa Beijing? Si Fu Hanchuan, si Jifu. Tama. Maria, tiyak dahil yan sa huling seleksyon. Napansin ako ni Jifu. Ang galing naman. Ang ating Zenjen, magiging binibini na ng pamilya Fu. Shiyu. Nakita mo ba yun? Ako lang talaga, si Shi Zenjen. Si Shi Zenjen. Ang may pagkakataong, umaangat at makapag-asawa sa mayaman. Ikaw. Na nagustuhan ni Director Wang, malamang nawalan na siya ng ulirat. Ay, ang cute-cute mo. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo't kumuha na ng marriage license kay Director Wang. Huwag mong sirain ang malaking sandali ni Zenjen. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapakasal kay Director Wang. Ay, ang cute-cute mo. Tatakbo ka pa. Bitawan mo. Ma, pigilan mo siya. Ngayon, bilang magiging binibini ng Fu Group, inautos ko sa iyo na kumuha ng marriage certificate at magpakasal, ngayon din. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Tigilan mo yan. Jifu, nandito ka na pala. Siya nga talaga. Jifu, gusto kitang pakasalan. Paano mo nalaman na ang taong gusto kong pakasalan ay siya? Master Fu, ako ang huling nakakita sa'yo. Hindi siya. Master Fu, CJ. Tara na. Hindi. Hindi ako magpapakasal. Ayos. Kaya bukas, kakausapin ko si Wang Zhu at tutulungan kitang mag-ayos ng kasal. Huwag. O kaya, baka pwedeng gamitin ito, Master Fu, para maalis na yung direktor na iyon. Para hindi ka na kailangang maghintay na pilitin ka ulit ng iyong stepmother na magpakasal. Maligayang bati, Master Fu. Nakahanap ka rin ng babaeng ang birth chart ay puro yin. Ang New Year's Eve ngayong taon ay sakto pang Blood Moon Night. Basta ikaw at siya ay magsama sa New Year's Eve. Magagawa mong tuluyang maalis ang toxic yang energy sa iyong katawan. Pero ang yin at yang sa kanilang dulong punto ay natural na magkalaban. Pagkatapos mong makipagtalik kay Shio, sa pinakamabuti, masisira ang kanyang energy channels. Sa pinakamasama, maaari siyang mamatay. Ibigay mo yan sa babaeng yon. Mamili ka ng magandang puntod. Ginoong Fu. Ako. Pinili ko lang talagang sumama sa'yo. Dahil ayaw kong pakasalan si Director Wang. Hindi dahil gusto kitang pakasalan. Pirmahan mo. Kasunduan sa pag-aasawa. Ginoong Fu, nagbibiro ka ba? Ni hindi nga tayo magkakilala, lalo na't may nararamdaman sa isa't isa. Paano tayo magdedesisyong magpakasal ng ganito? Ang kasunduang pag-aasawang ito ay para lang sa 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, maghihiwalay tayo. At bibigyan kita ng 10 milyon bilang kabayaran. Pero bakit? Pigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Pirmahan mo na lang. Pirmahan mo. Kung hindi ko masasabi kung ano ang magagawa ko. 7 araw lang naman bilang mag-asawa. Kapag nakuha ko na ang pera sa diborsyo, makakaalis na rin ako sa kontrol ng aking stepmother. Pipirmahan ko.
Class Rep. Shiyu. Magsisimula na ang graduation ceremony. Nakapila na kami para makuha ang diploma. Nasaan ka na? Pasensya na, Class Rep. Nakalimutan ko talaga dahil sa isang bagay. Pupunta na ako dyan. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta ngayon sa aming graduation ceremony. Sunod, ang mga estudyantang tatawagin para makuha ang kanilang diploma ay Shiyu, Limeng, Wang Xu. Ito ang diploma mo. Salamat, Principal. Shiyu. Magsisimula na ang tunay na palabas. Hindi ba yung babae sa malaking screen ay si Shiyu? Shiyu. Kaya pala, napakagaling mong intern. Yun palang mataas mong grado. Ay dahil sa pagtulog sa department head. Ano, nakuha mo ang grado mo sa pagtulog sa department head. Para sa amin, na nagpapakapagod, sobrang hindi patas yan. Diyos ko, yung matandang yun, mukhang 60 taon na. Kailangan pang matulog sa isang matandang lalaki. Hindi ka ba natatakot baka mahulog ang pustiso niya kapag hinalikan mo? Paano nagkaroon ang eskwelahan natin ng estudyanteng, katulad mo, nagbebenta ng sarili para sa diploma? Hindi na yan naiiba sa pagiging pokpok. Hindi ako natulog kaninuman. Ang larawang ito, Shizenzen. Iniinsulto mo ako. Kung ikaw at si Director Wang ay talagang walang relasyon, bakit siya pumunta sa bahay namin para mag-propose? Mga kaibigan, ang babae sa larawang ito ay ang nanay ko. Stepmom din ni Shiyu, kahapon lang. Si Director Wang ay dumating na may dalang 88,000 dolyar na bigay kaya at siya mismo ang nag-propose. Sinabi niyang gusto niyang pakasalan ang kaklase nating si Shiyu. Sinasabi mo bang kayong dalawa ay walang kinalaman sa isa't isa, magpapakasal na kayo? Shiyu, tigilan mo na ang pagpapanggap. Nako, ang bilis magpakasal, baka buntis siya sa anak ng matanda. Talaga. Ang katulad niya, mga pukpok na yan. Walang karapatang nasa eskwelahan natin. Dapat umuwi na lang siya at magsilang ng anak. Ikaw na pokpok, sinusubukang agawin si Fuya sa akin. Kaya pala gusto kang tulugan at suran ng lahat. Ma-expel ka at umalis ka na. Shiyu, dahil sa masamang asal mo, sa internship mo, ang iyong karapatang magtapos ay kinakansela. Maniwala ka sa akin. Ito. Umalis ka na dito. Shiyu, nandito na ang ebidensya, at pinagkakaila mo pa rin. Kung hindi yan si Director Wang sa larawan, sino pa ang pumunta para mag-propose? Ako iyon. Si Fuye yun. Bakit pa pupunta si Fuye sa graduation ceremony natin? Shareholder si Fury sa school natin. Siguro nandito siya para paalisin. Si Shiyu, yung maliit na yon. Bakit nandito si Fu Hanchuan? Teka, talaga bang para paalisin ako ang punta niya? Fuye, anong dahilan ng pagpunta ninyo? Pinag-uusapan lang namin yung pagiging malapit ni Shiyu sa department head noong internship niya. Hindi peke yung litratong yun. Fuye, nandito na kayo. Huwag kayong mag-alala, Fuye. Mga estudyanteng tulad ni Shiyu, nasira ang pangalan ng school, ay mahigpit naming paparusahan. Bakit nakatayo ka lang dyan? Umalis ka na, ngayon din. Mukhang kailangan na ng bagong prinsipal. Ano nang kinalaman ko doon? Asawa ko si Shiyu. Hoy, bumalik na si kuya. Malapit na ang kasal nyo, di ba? Handa na ang mga regalo ko para sa kasal nyo. Tingnan nyo. Tingnan mo. Kaya ito ang hipag mo, tama ba? Huwag kang mag-alala. Ang dalawang damit pamburol na ito ay espesyal na ginawa para sa inyong dalawa. Tinahi ayon sa sukat ninyo. Damit pamburol. Fu Han Chuan,
Hindi mo sinabi sa asawa mo, ano, mayroon siyang purong yang na konstitusyon. At lahat ng nakakalasong yang energy na yon ay naipon sa loob niya ng maraming taon. Sa totoo lang, hindi siya mabubuhay pagkatapos ng bisperas ng bagong taon. Ano? Hindi siya mabubuhay pagkatapos ng bisperas ng bagong taon. Halika na. Sakto ang sukat. Oo, tama ang sukat. Subukan mo. Relax ka lang, naayos ko na ang puntod mo. Pwede mong itago ang damit pamburol para sa sarili mo. Fu Hanchuan. Hindi sigurado kung sino sa atin ang mauuna. Hintayin mo na lang. CJ, maghihintay ako. Umalis ka. Hintayin mo. Ang kasunduang pag-aasawa na ito, tatagal lamang ng 7 araw. At pagkatapos ng 7 araw ay maghihiwalay na tayo. Bibigyan din kita ng 10 milyong dolyar bilang kabayaran. Master Fu. Pinili mo ang araw ng kasal natin, sa bisperas ng bagong taon, dahil ba, hanggang bisperas ng bagong taon ka lang mabubuhay? Kung makikipagtalik ka kay Shiyu, sa pinakamabuti, masisira ang enerhiya niya. Sa pinakamasama, maaari siyang ikamatay nito. Huwag kang magtanong ng. Hindi mo dapat itanong. Nakuha ko. Sandali. Ano ang problema, Master Fu? Basta ikaw at siya, ay makipagtalik sa bisperas ng bagong taon, ganap mong mawawala ang nakakalasong yang energy sa loob mo. Master Fu, ang nakakalasong yang sa katawan mo ay hindi na makapaghintay pa. Sa bisperas ng bagong taon na ito, kailangan mong makipagtalik kay Shiyu. Bisperas ng bagong taon. Makipagtalik. Ginoong Fu, napakaraming hirap ang pinagdaanan ninyo sa paghahanap ng taong may ganap na yin na konstitusyon para lang malunasan ang yang toxin sa katawan ninyo, di ba? Ngayon, yung Shiyu na yon, ang mismong taong may ganap na yin na konstitusyon. Hindi na talaga kayo dapat magpaliban pa sa bagay ng pagkakasal. Ang taong may ganap na yin na konstitusyon ay makakalunas sa yang toxin sa loob ng katawan ni Ginoong Fu. Sa inyong prestihiyo at impluensya, marami na kayong nagawa. Karapat-dapat kayong mabuhay ng matagal. Pero yung Shiyu na yon ay isa lamang, nurse na galing sa mahirap na pamilya. Isa lang siyang ordinaryong, taong dumaranas ng hirap, hindi ninyo kailangang mag-alala ng sobra. Naiintindihan ko. Binibigyan ko lang siya ng kaunting panahon para makapag-adjust. Mabuti naman. Nag-aalala ako na baka nag-aalala si Ginoong Fu na pagkatapos makipagtalik kay Shiyu, si Shiyu ay... Ang ibig kong sabihin, hindi na talaga kayo dapat maghintay pa. Kung hindi, maaaring mapanganib ang buhay ninyo anumang oras. Kaya ang dahilan kung bakit ako pinakasalan ni Fu Hanchuan ay dahil ang pakikipagtalik sa akin ay makakapagligtas ng kanyang buhay. Bisperas ng bagong taon. Si Xiaoyu ay ang aking asawa ni Fu Hanchuan. Kailangan ko ba talagang makipagtalik sa kanya?
Ginoong Few. Hindi ko man lang kayo na ipagpasalamatan ng maayos noong nakaraan sa pagtulong ninyo sa akin sa graduation ceremony. Hindi ko alam kung ano ang ibibigay ko sa inyo. Lumalamig na. Kaya gumawa ako ng scarf para sa inyo. Ayos lang. Nag-aalala lang ako na baka mapahiya ako habang mag-asawa tayo. Yun lang. Huwag kang mag-isip ng labis. CJ. Tingnan mo. Sana'y manatili kang ligtas at masaya. Ginoong Fu. Para sa libingan na inayos ko para sa iyong asawa, nakapili ako ng 4 na opsyon. Tingnan mo. Pumili ka na lang. Alin ang gusto mo? Gusto ko tong lugar. Ang ganda naman. Swerte mo. Yi Few. Sinabi mo pumili ako ng lugar na gusto ko. Gusto mo ba talagang mag-honeymoon tayo? Ji-Fu. Ngayong gabi ay bisperas ng bagong taon, sa itsura ng mga bagay, kapag tumunog ang orasan sa hating gabi. Magiging gabi ng dugong buwan. Kailangan mong, sa eksaktong sandaling iyon, makasama si Shiyu. Hindi ako sigurado kung anong regalo ang dadalhin. Dahil malamig, ginansilyo ko itong bandana para sa'yo. Sana'y maging ligtas ka. At masaya. Ji-Fu, ikaw at si Shiyu, itinakda na isa lang sa inyo ang mabubuhay. Sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay? Ikaw ang bahala. Nasaan ang binibini? Hindi siya umuwi pagkatapos ng trabaho ngayong araw. Hindi rin niya sinabi sa amin kung saan siya pupunta. Nitong mga nakaraang araw, laging maaga siyang umaalis at late umuwi. Mula noong. Huling, pagbisita ni Master Wuxu, madalas nang lumalabas ang binibini. Pero ngayon ay bisperas ng bagong taon. Tiyak na maaga siyang natapos sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit. Hindi pa rin siya umuwi. Sige na. Ngayong gabi ay bisperas ng bagong taon. Talagang kailangan mong kasama si Shiyu sa sandaling ito. Baka naman. Ayaw niyang magpalipas ng gabi kasama ako. Kaya natakot siya at tumakas. Kinfeng, subaybayan mo agad ang lokasyon ng binibini. Fuye. Ayon sa tracker, nasa maliit na bahay na iyon ang binibini. Susunduan ko na siya ngayon din. Ginoong Few. Fu Hanchuan. Dapat mabuhay ka ng matagal. Ginoong Fu Hanchuan. Naway panatag ang iyong buong buhay. Ang huli, ikaw na ang sumulat. Anumang pangarap ay magkakatotoo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi mong, ako ang pipili ng lugar na gusto ko? Alam kong mayroong isang napakagandang templo sa malapit, kaya nais kong basbasan ka. Iyon ba ang dahilan kung bakit ito ang pinili mo? Ginoong Fu,
Ang lason sa katawan mo, hindi na kayang maghintay pa. Sa bisperas ng bagong taon ngayong taon, kailangan mong magpalipas ng gabi kasama si Shio. Ngayon ay bisperas ng bagong taon. May regalo ako para sa iyo. Kapag tumunog ang kampana sa hating gabi, iyon mismo ang sandali ng Blood Moon. Talagang kailangan mong kasama si Shio sa sandaling iyon. Pagkatapos mong makasama si Shio, sa pinakamabuti, masisira ang kanyang enerhiya. Sa pinakamasama, maaari siyang mamatay. Ginoong Fu, ayon sa tadhana, isa lang sa inyong dalawa ni Shio ang mabubuhay, buhay o kamatayan. Ikaw ang pipili. Fu Hanchuan, kailangan mong mabuhay ng mahaba at masaya. Manigong bagong taon, mahal. Ano nang tawag mo sa akin? Mahal. Hindi mo pa karapat dapat na tawagin ako ng ganyan. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na makakatulong ang pagtulog ng magkasama para gumaling ka? Bakit mo ako itinatakwil ng ganito? Ano? Kagabi, hindi ka ba natulog kasama si Shio? Ginoong Fu, hindi ba't napagpasyahan mo na gamitin si Shio para mailigtas ang sarili mo? Bukod pa riyan, ang aking akupuntura ay maaari lamang magpanatili sa iyong buhay ng mga 10 araw pa lamang sa pinakamarami. Bakit ka biglang nagbago ng isip? Kaya kailangan kong humanap ka ng paraan para sa ating dalawa na mabuhay. Para mabuhay tayong dalawa. Imposible yan. Walang paraan. Walang paraan. Na pareho kayong makaligtas. Hindi ako humihingi ng opinyon mo. Sinasabi ko sa'yo, kailangan siyang mabuhay. Kung hindi, Dahil hindi niya ako gusto, kaya wala nang kailangan. Nagamutin ko pa ang kanyang sakit. Mas mabuti pang magdiborsyo na ngayon. Kapag nagdiborsyo na tayo, aalis na ako. saan ka pupunta? Anong pakialam mo? Diborsyo. Ano pa ang inaasahan mo? Ang ating pag-aasawa ay dapat tumagal. Hanggang bisperas ng bagong taon lamang. Ngayong tapos na ang bisperas ng bagong taon. Dapat tapos na tayo. Ikaw, Hindi ako sang-ayon. Fury, alam kong pinakasalan mo ako. Dahil kakaiba ang kalagayan ng aking katawan. At kayo kong gamutin ang iyong sakit. Pero kagabi, dahil ginawan mo ako ng ganoon, mas mabuting tapusin na ang pag-aasawang ito ng maaga. Kagabi, ako. Ano ang ginagawa mo? Kahit na maliban kong sabihin ko, hindi ka pinapayagang iwan ako kahit isang saglit. Itong lalaki, siya ang ayaw magdiborsyo. Ano ba ang iniisip niya? Kung alam ni Han Chuan na maaga akong nakabalik sa States, tiyak na masaya siya. Ginang, sabi ni Fury, nang walang pahintulot niya, hindi ka pinapayagang pumunta kahit saan. Ginang.
Miss Lin, nandito ka para kay Fu. Kakalabas lang niya. Hello, at ikaw ay... Miss Lin, hindi mo pa naririnig, no? Habang wala ka sa bansa, nag-asawa na pala si Fu. Ito si Miss Xiaoyu, asawa ni Fu. Hello, Miss Lin. Anak, anong nangyari sa'yo? Aray, Maria. Si Fu Hanchuan, ang ganda-ganda ng itsura, pero ang tindi niya sa sarili niyang kapatid. Bakit hindi pa siya namamatay? Alam mo, itong si Fu Hanchuan, yung lalaking ayaw sa babae, bigla-bigla na lang, gustong magpakasal. Tsaka, halos patay na siya, magpapakasal pa rin siya? Narinig ko, hanap ni Fu Hanchuan yung makakagamot sa yang poison niya. Isang babaeng may ganap na yin na katawan, kaya yung babaeng pinakasalan niya, baka naman. Tita, hindi ba sabi mo, sa tag-init ka pa babalik, bakit ka biglang bumalik? Gusto ko lang biglang dalawin, si Hanchuan nang pag-uwi ko. Sino ba naman mag-aakalang pagdating ko, may asawa na pala siya, tita? Sino ba talaga yung babaeng, Xiu? Bakit hindi ko siya, kailanman narinig, paano na pangasawa ni Hanchuan, yung babae yon? Upo ka, upo ka. Sino ba ang nakakaalam? Wala namang sinabi, si Hanchuan sa amin. Yung babaeng yun, si Xiu, hindi ko alam kung anong daya ang ginamit pero nakapasok siya sa kama ni Hanchuan. Kaya wala siyang magawa kung hindi pa kasalan siya, hindi ako makapaniwala, syempre. Kung hindi, bakit pakakasalan ni Hanchuan ang isang walang kwenta? Bukod pa riyan, sa pamilya Fu, ang manugang na gusto namin, ay si Ying, ikaw. Oo nga pala, Ying. Bukas ay ikalawang araw na, ng bagong taon. Lahat ng kaibigan at kamag-anak ng pamilya Fu, ay pupunta sa lumang bahay para sa pagdiriwang. Lahat dito, ay susuporta sa'yo, para maging asawa ng kuya ko. Di ba? Eksakto. Para sigurado, kahit na si Xiu ay, ganap na yin o hindi, kailangan ko siyang alisin. Aling Wang. Madam, yung si Miss Lin kahapon. Sino ba siya? Si Lin Yingning po yon, ang tagapagmana ng pamilya Lin. Simula pa nung bata, siya na ang habol kay Master Fu. Alam mo ba, sinabi pa ng pamilya ni Master Fu, na pag mag-aasawa na siya, si Miss lang talaga ang tanging pipiliin niyang asawa. Baka naman ayaw akong hawakan ni Fu Hanchuan. Dahil kay Lin Yingning. Pangalawang araw ng bagong taon ngayon. Samahan mo ako sa lumang bahay. Magbati tayo ng bagong taon. Nandito na ang Miss Lin mo. Kailangan mo pa ba akong isama? Anong Miss Lin? Si Lin Yingning, malinaw naman. Hindi ba't dahil sa kanya ka umiiwas sa akin? Ang problema natin, wala namang kinalaman sa kanila. Makinig ka. Sa ngayon, ikaw ang asawa ko, ang asawa ni Fu Hanchuan. Anong asawa? Hindi ba't dahil lang ito? Sa gusto niyang pagalingin ko siya. Bahala na. Pag gumaling na siya, pwede na tayong maghiwalay. Manang, mag-isa ka lang ba? Hindi ka ba sinamahan ni Hanchuan? May biglaan siyang ginawa, kaya nauna na ako. Dumating ka rin dito sa bahay ng Fu para sa bagong taon? Oo, tuwing pangalawang araw ng bagong taon, dinala ako dito ni Hanchuan, sa lumang bahay. Ying. Tita. Ying, nandito ka na pala, malamig sa labas. Halika, pasok ka na, manigong bagong taon, tita. Ito ang aking regalo, sa bagong taon para sa inyo. Ying, ang bait-bait mo naman, pero na. Ikaw ang asawa ni Fu Hanchuan, di ba? Bakit ka nakatayo lang dyan? Halika na, sumama ka sa akin. Ying, sa wakas, nakauwi ka na sa bansa. Ngayong nandito ka na, kailan mo balak pakasalan si Hanchuan? Naghihintay na kaming lahat na magdiwang sa kasal ninyo. Na, Yingning, panahon na para sumama ka sa pamilya Fu. Bilang manugang. Tita, tiya, hindi ninyo alam. Si Hanchuan, may asawa na siya. Ito ang bagong kasal na asawa ni Hanchuan. Ang pangalan niya ay Xiu. Kumusta po kayong lahat? Tuloy po kayong lahat. Maupo po kayo. Saan nanggaling itong promdi? Siguro nagugutom na si Hanchuan, kaya kahit ano na lang ang kakainin. Ngayong ikaw na ang manugang ng pamilya Fu. Dapat sundin mo ang mga tradisyon ng aming pamilya. Kapag bagong taon at bagong kasal ang sama-sama, dapat siyang maghain ng tsaa sa mga nakatatanda. CJ. Sandali lang, ito ang stepmother ni Hanchuan. Siya ang biyenan mo. Simulan mo sa paghahain ng 3 tasa para sa kanya. Tian Yu.
Manang, yung unang tasa, ihain mo kay mama. Ingat. Ikaw naman, nanggugulo ka pa sa bagong taon. Sinusumpa mo ba ang aming pamilya na magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay? Wala ka talagang alam sa mga bagay-bagay. Eksakto. Hindi ko po ibig sabihin iyon, Bienan. Masyadong mainit ang tubig. Ang mainit na tubig ay nangangahulugang. Ang aming pamilya, Fu, ay lalago sa susunod na taon. Sisigana ang negosyo. Sinusubukan mo bang gawing bangkarote ang pamilya namin? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Hindi talaga. Kung hindi, hawakan mo ng maayos. Hawakan mo. Ingat, mainit ang tubig. Nasaan ang madam? Dapat nasa lumang bahay na siya ngayon. Mr. Oh, sunod. May napaka-importanteng. Appointment kang kinansela. Pumunta tayo sa lumang bahay. Inay, pakikuha po ng tsaa. Kalimutan mo na lang. Hindi man lang makatanggan ng maayos ng tasa para magserbisyo ng tsaa. Bakit hindi na lang kayo lumuhad sa inyong mga nakatatanda? Lumuhad ka at batiin ang lahat ng masayang bagong taon. Ito si Tio Hanchuan. Simulan mo sa kanya. Bigyan mo siya ng 3 malalaking yukod. Tio. Inay, itong unan. Parang may kung ano sa ibabaw nito. Ito, inay. Sinabi ko na sa inyo. Kung gusto mong mapasok ang pamilya Fu, kailangan mong sundin ang mga alituntunin ng aming pamilya. Ang banig na may mga pako ay ipinamana sa pamilya Fu. Partikular para subukan kung ang isang bagong manugang ay maaaring sumunod sa aming mga alituntunin ng lubusan. Tanging isang babaeng tulad noon ang karapat dapat maging ginang Fu. Tama, noong araw. Bawat manugang na napasok sa pamilya Fu ay lumuhad sa banig na may mga pako, walang ni isang reklamo. Sino ang mag-aakalang ikaw, ang matamis na bagay na ito mula sa kabundukan, ay magiging maislan tungkol dito? Eksakto. Kung hindi mo kayang harapin ang isang maliit na alituntunin tulad nito, paano mo aasahang sumali sa pamilya Fu? Bilang isang manugang, parang sinasadya mo lang na ipahiya si Hanchuan. Oo, manugang, kung hindi ka luluhod, si Hanchuan ang mapapahiya. Nandito ngayon ang lahat ng mga kamag-anak. Hindi mo pwedeng hayaan ang lahat na pagtutulungan si Hanchuan, di ba? Maraming babae ang gustong mapasok ang pamilya Fu. Ano, sa tingin mo masyado kang magaling para sa amin? Kung tatanggi kang lumuhod ngayon, maraming iba ang gagawa nito kagad. Ying-ying, kung luluhod ka at yuyukod sa akin ngayon, ikaw na ang susunod na ginang Fu. Opo, tiya. Paano mo nalaman na ang gusto kong pakasalan? Ay siya. Xiaoyu, ang asawa ko, ang asawa ni Fu Hanchuan. Isipin mo na lang na ako, si Fu Hanchuan, ay may utang sa kanya. Sa ganoon, pagkatapos naming magdiborsyo, malulutas na ang lahat. Teka, luluhod ako. Nakaluhod ako. Tito. Huwag kang magmadaling tumayo. Kakatapos lang naming magmanong sa'yo. Ang dami-dami nating kamag-anak dito. Halika na, batiin mo silang isa-isa. Pangalawang tito, nakayuko sa pangalawang tito. Manigong bagong taon, unang tito. Pangalawang tita. Manigong bagong taon. Yumuko ka rito. Yumuko.
Pagbati ng bagong taon, gawing masaya. Pwede ka nang umalis. Han Chuan, pare, bakit ang bilis mo namang nakauwi? Ilang araw lang ang nakalipas nang makabalik ako sa States. Sana mabigla kita ngayon. Nasaan ang asawa ko? Anong asawa? Hindi ko siya nakita. Baka traffic. Wala pa rito ang asawa mo. Han Chuan, pare, 2 taon na, mula nang huli kitang makita. Ang dami kong gustong ikwento sa iyo. Kuya Han Chuan, may dala pa akong pasalubong para sa bagong taon mula sa ibang bansa. Sama ka, tingnan natin. Hoy, kuya. Han Chuan, maraming kamag-anak ang naghihintay para mag-toast ka. Oo nga, kuya. Nakikita mo ba kung gaano karami? Huwag mo silang patagilin. Miss Shi. Xiaoyu. Sino ang may gawa nito? Ha, ito pala ang probinsyana na asawa mo. Tingnan mo ang suot niya. Akala ko nagpapalimos sa kalsada. Magsalita ka. Ano ba ang nangyayari? Ako ang Yenan. Malibang hingan ko ng tsaa, ang manugang ko. Magaslaw lang talaga siya, hindi man lang makahawak ng tasa ng maayos. Masyado lang talagang mainit ang tubig. Kaya hindi ko talaga mabuhay. CJ, kung mahilig ka sa tsaa. Hoy, Hoy, kayo, bitawan niyo ako. Ano ba ang ginagawa niyo? painumin niyo siya hanggang sa masiyahan. Huwag, pakiusap. Bitawan niyo ako, tulong. O Han Chuan, walang utang na loob ka. Gusto mo bang sunugin ang sarili mong ina? Kuya, nawawala ka na ba sa sarili mo? Lahat ito para sa munting kerida na yan. Inabot mo ang nanay natin dahil sa kanya? Inangat mo ang kamay mo sa nanay natin? Han Chuan, bagong taon, pare, paano mo nagawa ang isang bagay na napakawalang galang sa iyong stepmom? Paano mo nagawa ang isang napakasamang bagay? Bukod pa riyan, hindi naman namin tinatanggap ang munting kerida na yan. Mas magaling pa si Ying Ying. Eksakto. Ang pagpaluhod sa kanya sa sapi ng pako ay isang pabor na sa kanya. Huwag kang ganyan, walang utang na loob. Ang sapi ng pako. Kuya, ang babaeng pinili mo, baka mababa ang pinanggalingan, pero may lakas ng loob. Kanina, nang sabihin ko sa kanya, nalumuhad sa sapi ng pako, halos hindi ko siya mapigilan. Hoy, sa tingin mo ba, may ilang yuko pa siyang dapat sa atin? Oo, Tapos na ba siyang yumuko o hindi? tama, yan na yun. Paano kung, ikaw na lang ang yumuko para sa kanya? Pigilan siya. Anong ginagawa mo? Tulungan siyang tapusin ang ilan pang yuko. Bumaba ka riyan. Iyuko mo ang ulo mo. Humingi ng tapat na paumanhin. Sige, ako na ang yuyuko. Masaya ka na? Nagluloko ka ba o ano? Akala mo ba, nagbibiro lang ako sa'yo dito? Umalis ka sa daan. Sitiyan niyo lang ang tagapagmana ng pamilya Fu, Fu Han Chuan. Ikaw na halos patay na may sakit. Gusto mo bang baligtarin ang mundo? Oh Han Chuan, hindi ka naman mabubuhay ng matagal.
Kapag namatay ka na, itatapon kita para kainin ng mga aso. Paano mo masasabihan ng masama si Master Fu? Sasabihin ko sa'yo, hindi mamamatay si Master Fu. Ano ang ibig sabihin niyan? Sandali lang, si Shiyu ba ang babaeng hinahanap ni Han Chuan ng matagal, yung may katawang yin? Fu Hanchuan. Tingnan mo ang munting kerida na nakita mo. Nangahas pang ituro at murahin ang kanyang biyenan. Walang paraan, napapayagan namin ang ganoong babae. Sa talaan ng pamilya Fu, iyon ay tradisyon ng pamilya na minana sa ating mga ninuno. CJ, punitin niyo ang talaan ng pamilya. Gumawa ng bago. Simula sa akin, si Fu Hanchuan. Sa talaan ng pamilya, si Xiaoyu, Fu Hanchuan. Walang utang na loob ka talaga, dahil lang sa iyong munting sinta, nangahas kang guluhin ang lahat. Bata ka, hindi ka ba natatakot na magbayad ka rin? Han Chuan, hindi ganoon ang ibig sabihin ng tita, iniisip lang niya ang ikabubuti mo. And Fu, umuwi na tayo. CJ. Sunugin ang lumang bahay. Miss Lin, nasa Amerika ka na pala. May kailangan ka ba sa akin? Dahil lang ito lahat, sa biglaang pag-aasawa ni Han Chuan, tungkol sa asawa niya, si Shiyu. May alam ka ba tungkol sa kanya? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi na sa akin ni Han Chuan ang lahat. Pumunta ako rito ngayon. Dahil din kay Han Chuan. Pinapunta ka rito ni Mr. Fu para tanungin ako kung nakahanap na ba ako ng paraan para siya at si Shiyu ay parehong mabuhay, tama ba? Parehong mabuhay. Ano ang nangyayari? Mr. Fu, sino ang nakakaalam sa iniisip niya? Malinaw na alam niyang si Shiyu ang makakapagligtas sa kanya, pero bigla, nagbago ang isip niya. Kaya totoo nga. Si Shiyu nga ang may espesyal na kondisyon. Hula ko. Iniisip ni Mr. Fu na, pagkatapos nilang magtalik ni Shiyu, mamamatay si Shiyu. Kaya gusto niyang hanapin ko ng paraan para siya at si Shiyu ay parehong mabuhay. Pagkatapos nilang magtalik, mamamatay si Shiyu. Ang Guyuan Danpil na ito ay makakatulong kay Mr. Fu na panatilihin ang kondisyon ni Shiyu pansamantala pagkatapos nilang magtalik, pero baka, sa huli, mamatay pa rin siya. Master Waksu, tingnan mo. Sa tagal ng panahon na, kilala ko si Han Chuan. Paano kung ako muna ang kumuha nito, Guyuan Dan? Huwag kang mag-alala. Sinusumpa kong ako ang mag-uusap kay Han Chuan para painumin si Shiyu. Kung ganoon, nakahinga na ako ng maluwag. Umuwi ka at subukang kausapin si Mr. Fu. Huwag mong sayangin ang sarili mong buhay dahil lang sa isang babae. Sige. Basta malunasan si Han Chuan. Kailangang mamatay si Shiyu. Ginoong Fu. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang makipag-away sa pamilya mo dahil sa akin ng ganito. Pagkatapos ng lahat, maghihiwalay na rin naman tayo. Gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin? Hindi mo ba yon gusto? Umalis ako ng bisperas ng bagong taon ng gabing yon dahil Pumunta si Binibining Lin para hanapin ka. Sabi niya si Master Wuxu, nakahanap ng solusyon. bumaba lang ako sandali. Babalik din ako agad. Ayaw niya sa paghihiwalay. Kumusta na yung pinag-usapan natin dati? Fu Hanchuan. Totoo bang, handang isuko ang lahat ng meron ka, kapalit ng buhay ni Shiyu? Kasama na ang lahat ng aking ari-arian. Handang-handa ako. Lahat ay napirmahan na. Inutusan ako ni Master Waksu na ibigay sa iyo itong guyuan na gamot. Bakit ka pumunta kay Master Wuxu? Ano ba ang alam mo sa lahat ng ito? Itong guyuan na gamot ay makakatulong kay Ginoong Fu at Shiyu na patatagin ang kanyang enerhiya at dugo pagkatapos nilang magsama sa gabi. Pero natatakot ako na sa huli ay mamamatay pa rin siya. Ang inaalala ko lang ay ang kalusugan mo, kaya nga partikular akong pumunta para magtanong kay Master Waksu, sino ang mag-aakala? Si Shiyu pala ay isang purong katawang yin. Kaya pala, bigla mo siyang pinakasalan. Wala kang pakialam dyan. Umalis ka muna ngayon. Kuya Hanchuan. Kuya Hanchuan. Sabi ni Master Waksu, talagang masama ang lagay ng kalusugan mo ngayon. Seryoso, dapat magsama ka na agad sa gabi kay Shiyu. Bitawan mo ako. Ang lupit mo sa akin, ikaw mismo ang nagsabi. Ginoong Fu, kakagaling ko lang sa pagpapacheck up sa ospital.
Ang binti ko ay halos gumaling na. May nagpapaputok ng fireworks. Kung nandito ka sana, Palagi naman akong nandito. Maganda ba? ang ganda. So, paano mo ako pasasalamatan? Paano mo gusto kitang pasalamatan? Mamayang gabi. Gusto kita. Ginoong Few. Ikaw ba ang naghanda ng lahat ng ito? Dahil lang gusto mo akong magpagaling sa'yo. Pagkatapos ng gabing ito. Tapos na tayo. Pagkatapos ng gabing ito, may bukas pa. At pagkatapos ng bukas, may kasunod pa. Anong problema? Pwede ba talagang iligtas ng gamot na yon si Shayu? Hindi ba't nakahanap na tayo ng solusyon? Ayos yan. Inumin mo ito. Maya-maya, gagaan na ang pakiramdam mo. Kainin mo ito. Maya-maya, gagaan na ang pakiramdam mo. Maliligo muna ako. CJ, Tapos na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, Miss Lin. Nagawa ko nang magpakita na si Master Wuxu ay nagpakamatay dahil sa pagkakasala. Kahit imbestigahan ni Elfew, hindi niya ito malalaman. Kapag namatay na si Shiyu, isisi ko ang kasalanan sa Gaiyuan Denpil, kay Master Waksu. Sa panahong iyon, wala nang ebidensya. Hindi na magagawa ni Han Chuan ang anuman sa akin. Nagtataka ako kung si Han Chuan at si Shiyu ay magkakasama mamayang gabi. Dapat kong tawagan sila para paalalahanan. Miss Lin, huling-huli na. Bakit mo hinahanap si Fu Hanchuan? Han Chuan, kinain ba ni Shiyu ang Gaiyuan Denpil na iyon? Magkakasama ba kayo? Alam mo na, mamaya. Ako ang kumain ng Guyuan Danpil. Wala rito si Fu Hanchuan. Si Shiyu ang sumasagot sa kanyang telepono. Dahil wala rito si Han Chuan, mamayang gabi. Ang hina ng signal ko, di ko narinig yung sinabi mo. Tumawag ako para sabihin sa'yo ng isang bagay. Pagkatapos uminom ni Shiyu ng Gaiyuan Den. Nang makipagtalik ka sa kanya, wala siyang naramdamang kahit anong kirot o hirap sa katawan, pero pagkatapos ninyong magtalik, maaari siyang mamatay. Kahit na alam kong wala ka talagang pakialam kung mabubuhay o mamamatay si Shiyu, at nakapili ka na nga ng puntod niya. Pumili ka. Gusto ko sa lugar na to. Ang ganda naman. Swerte mo. Fuy. Pinapili mo ako kung saan ko gusto. Ibig sabihin ba nun, magha-honeymoon tayo? Dahil simula pa lang, desidido ka ng isakripisyo si Shiyu. Huwag mo nang patagilan pa, at huwag ka nang magpanggap na may pakialam ka sa nararamdaman niya. Hindi. Niloloko mo ba ako? Ngayong gabi, gusto kita. Kaya pala lahat ng ginawa ni Fu Hanchuan ay dahil lang ako ang makakagamot sa kanyang sakit. At nahulog ang loob ko sa kanya.
mangyayari. Kainin mo ito. Gagaan ang pakiramdam mo, ng kaunti. May problema ba sa guyuandan na iyon? Ayos ka lang ba? Magtiwala ka sa akin. Gaganda rin ang lahat. Nasaan si Mutsudashi? G-Fu. Nasaan si Mutsudashi? Ikaw, lumabas ka. Nagpakamatay si Wapsodashi. Anong sinabi mo? Pakiusap, iligtas mo ang asawa ko. Handang ibigay ang lahat ng ari-arian ko para sa kanya. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Tulungan nyo, bilasan nyo. Anong tinitingnan-tingnan mo? Ipagpatuloy mo ang paggamot. G-Fu. Huwag ka nang magsalita. G-Fu. Pakikiramay. Malubha ang pinsala sa palso ng puso ng ginang. Wala na kaming magagawa. Nagbibiro ka ba? Diyos ko, nagbibiro ka ba sa akin? Pasensya na. Sinabi mo na pumanaw na si Anye, Shai. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Mahal. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Ako ito. Yung gamot na yon, talaga bang maliligtas nito si Shayu? Bakit? Diyos ko, bakit mo ako ginugulo? Magsalita ka. G-Fu. Shayu. Nasaan si Anye, Shai? Nang malaman ng pamilya Shi na pumanaw na siya, nag-ingay sila ng todo. Sabi gusto nilang kunin ang kanyang katawan. Binigyan ko ang pamilya Shi ng 10 milyong dolyar para sa libing sa ngalan mo. Bakit mo ibinigay? Bakit ka gumawa ng desisyon nang hindi ka nagpapaalam? Bakit mo ipinauwi ang katawan ni Shayu? Bakit? Ang kanyang katawan, bakit nila gusto itong kunin? G-Fu. Pakikuha ang aking pakikiramay. Ayon sa chart ng kapalaran ni Binibini Shi, pagkaraan ng kanyang pagkamatay, pinakamabuting ilibing siya sa lumang kagubatan ng pamilya Shi. Makakatulong iyon upang mabura ang kanyang mga kasalanan sa buhay na ito, at mapabilis ang kanyang pagpasok sa reinkarnasyon. Oh, tama, batay sa iyong chart ng kapalaran. Ikaw at siya ay itinakda na magkaroon ng isang anak na babae. Kung hindi sana siya namatay ng maaga, tiyak na bibigyan kanya ng isang anak na babae. Ano ang sinabi mo? Bibigyan ka sana niya ng anak na babae. Ang anak kong babae. Anak na babae. Mukhang hindi talaga ako para sa magandang buhay. Kakakasal lang ilang araw ang nakalipas at pumanaw na siya. Kahit papaano may nakuha akong pera pambayad sa libing. Hindi naman nasayang ang pagpapalaki ko sa munting ito. Tama na. Ano man ang mangyari, si Yueyu ay aking tunay na anak. Wala na siya ngayon. Wala ka bang konting respeto at tumigil ka na sa pagsasalita? Ma, dito ka ba lumaki? Pagkamatay ni tatay 3 taon na ang nakalipas. Lumipat na rin ang stepmom ko at si Shi Zenzen. Wala nang katulad ng dati.
Nitong mga nakaraang taon, maliit ka pa, kaya hindi kita naibalik dito. Bukas ang memorial ni Lolo. Sasama ka ba sa akin? Okay. Okay. Eh si tatay? Sasama rin ba si tatay? No. Maraming beses na kitang sinabihan, hindi na muling magkikita. Si mama at si tatay. Huwag na nating pag-usapan siya. Ayos lang. Ayos lang ma, naiintindihan ko, hindi ko na uulitin si tatay. Ma, anong nangyari, mama? Ayos lang ako. Ayos lang ako, anak. Ma, Mama! Ma! Mama! Ma! Anak, bilisan mo at hanapin mo ang tatay mo. Kumuha ka ng pera. Kung hindi, baka hindi na. Makaahon ang nanay mo. Kukuha na ako ng pera ngayon din. Pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko. CJ, Ma, kukuha na ako ng pera ngayon. 35 piso lang ang meron ako. Talagang hindi ito sapat para sa bayarin ni Ma sa ospital. Saan ba itong lugar na ito? Dito ba nakatira si tatay? Hanapin ko si tatay para mabayaran ko ang ospital ni Ma. Shiyu. Galit ka pa ba sa akin? Kaya ba 7 taon na ang nakalipas? At hindi ka na nagpakita sa mga panaginip ko, kahit minsan man lang. Sinabi sa akin ni Master Wukong. Natadhana nating magkaroon ng isang anak na babae. Magiging napakaganda niya. Pero hindi ko pa siya nakikita o nakakatagpo kahit minsan. ikaw na ang magsulat ng huling hiling. Anumang hiling ay magkakatotoo rito. Kung maaari lang, pwede ba kayo ng ating anak na bumisita sa panaginip ko? Hayaan niyo lang akong makita kayong dalawa kahit minsan. Ang lugar sa litrato ito na iyon. Tay, sagot mo ba ang pagpapagamot ni nanay? G-Fu, ang regalo ninyo para sa ika-7 anibersaryo, para kay Ginang. Fu, ay naihatid na sa bahay ng mga Fu. CJ. Okay. Naway ang minamahal kong asawa at anak, lagi sana kayong ligtas at malusog, at sana'y magkita-kita tayong muli sa lalong madaling panahon. Tay? Tungkol po ba sa akin at kay nanay ang pinag-uusapan ninyo? Litrato po ito ni nanay. Posible kaya na itong lugar na ito ay dating tahanan ni Tay at nanay? Ang kasuotang ito ba regalo rin ba ito ni Tay sa akin? Shino, bakit hindi mo pa dinadala ang tatay mo? Doktor, naghihintay na po ako sa tatay ko. Bibigyan pa kita ng kalahating oras kung hindi mo mababayaran ang pampagamot sa operasyon ng nanay mo. Kung gayon, hindi siya ma-admit sa ospital. Sige doktor, pupunta na ako kaagad sa ospital at babayaran ang admission fee. Ang gintong locket na ito ba, bagay rin ba ito na ibinigay ni Tay kay nanay? Ito na lang ang magagamit ko para mabayaran ang admission fee ni nanay. Kinpeng, tulungan mo akong imbestigahan ang isang magnanak. Basta mabayaran ko ito para sa operasyon ni Mama. Magkakaroon na tayo ng sapat. Gaano pa katagal bago tayo makarating? G-Fu, ayon sa GPS, mga 10 minuto na lang ang layo natin, para mahabol ang magnanakaw na yon. Dok, nakahanap ako ng pera para sa operasyon. Pakiusap, kailangan mong iligtas si Mama. Shino, saan mo nakuha ang swerteng supot at gintong locket na ito? Galing ba lahat ito kay mama mo? Oo, ito ay lahat mga regalong ibinigay ni Papa kay Mama. Sino ang papa mo? Binatang Ifu, bakit ka nandito? Ang mga bagay na ito, hindi ito galing sa ospital namin. Ang bata ang nagdala ng lahat ito. Ang aming ospital ay walang kinalaman talaga dito. Hubarin mo ang mga damit. Sino ka? Ang mga damit na ito ay binili para sa akin ni Papa. Bata,
Bakit ka nagsisinungaling ng walang tigil? Binili ni Binatang Jifo ang mga damit na ito para sa kanyang sariling anak na babae. Una, ninakaw mo ang isang gintong kadena, tapos pati mga damit. At ngayon, nagpapanggap ka na anak ka ni Jifo, wala ka talaga sa lugar. Wala akong ninakaw. Ang mga ito ay talagang ibinigay sa akin ni Papa. Hoy Irob, pwede bang ibigay mo sa akin ang mga damit pabalik? Mahalaga ang mga ito sa akin. Hindi! Kabarin mo ang mga yon. Ano ang ginagawa mo? Huwag mong sirain iyon, regalo ito mula kay Papa. Ito rin, ibalik mo iyan. Huwag mong subukang kunin yan. Larawan yan ng nanay ko. Halika rito. Hoy bata, makinig ka. Tayong dalawa ay wala tayong kinalaman sa isa't isa. Kung magpapanggap ka ulit bilang anak ko, o magnanakaw ng gamit niya, huwag mong sisihin kung habulin ka niya. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo ngayon. Shinono, alam mo ba kung sino ang inaway mo? Si Ginoong Fu yan ang nagpapatakbo ng buong lungsod. Kung ulitin mo to, walang ospital sa Jiangchen ang tutulong sa nanay mo. Huwag mong dalhin ang nanay mo at umalis. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Nagalit ka kay Ginoong Fu. Sino ang maglalakas loob na magpatuloy sa inyo ng nanay mo? Umalis ka na rito. Dalhin mo ang nanay mo at umalis ka na. Nanay, huwag kang mag-alala. Noon ay hindi kailanman susuko sa'yo. Shayu, pasensya na. Hindi ko na ipagtanggol ang mga gamit mo. Pangako ko, hindi ko na mawawala ang mga yon. Yung maliit na batang babae kahapon, matapang yon. Nangahas pang magnakaw kay Ginoong Fu para lang mapagamot ang nanay niya. Ginoong Fu, wala namang asawa si Ginoong Fu. Paano siya magkakaroon ng anak? Eksakto. Pareho ng apelyido ng nanay niya, Shai. Shiyu. Doktor, kanina mo lang sinabi, yung maliit na batang babae na kumuha ng gamit ni Jifu. Ano pangalan ng nanay niya? Kilala mo ba sila? Oo. Kaya, gusto kong malaman pa ang tungkol sa sitwasyon nila. Shinono ang pangalan ng batang iyon. Ang cute-cute niya talaga. Nung pumunta siya dito, kasama niya ang nanay niya. Shayu ang pangalan ng nanay niya. Shayu. Ay nga pala, naiwan nila ang mga yin nila dito. Kung kaibigan mo sila, maaari mo bang isauli ito sa kanya? Nilalagyan ka ng pabango ni Nuuno. Gising ka na. Huwag mo akong iiwanang mag-isa. Hindi ko alam kung nakauwi na si Dad. Ma, magtiis ka muna ng konti. Hahanapin ka agad ni Nuno o si Dad para sa'yo. Dad, bakit hindi ka pa rin umuuwi? Hindi ba kinuha yon ng masamang tito? Bakit nandito ulit? Oy bata, bakit ka palaging gumagawa ng kwento? Binili ni Young Master Fu ang best idang iyon para sa sarili niyang anak na babae. Ninakaw mo na ang gintong kwintas. Ngayon pati damit kinukuha mo rin. At ngayon, nagpapanggap ka pang anak ni Jifu. Teka, Ibig sabihin ba? Yung masamang tito. Ay tatay ko pala? Dad, Dumating ka talaga. pero tatay mo talaga ako. Sinong nagsabing tatay mo ako? Wala akong anak na babaeng katulad mo. Siya ang pangalan ng nanay ko. Ang pangalan ng nanay ko ay Shi. Han Chuan. Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta dito? Han Chuan, sumama ako sa'yo dahil may mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Ayon kay Chin Feng, itong batang babae, hindi lang nagnanakaw sa sala, nagpapanggap pa na anak mo. Sa tingin ko, hindi ganoon. Kasimple ang mga bagay, kaya sinigurado kong magpadala ng tao para mag-imbestiga. Lumalabas na ginawa ng batang to ang lahat dahil may nagutos sa kanya. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat sa labas na hinahanap-hanap mo si Shiyu at ang anak niya. Kaya nang malaman ng mga tao, sinimulan nilang ipasa ang sarili nilang mga anak bilang anak mo para lokohin ka at makakuha ng pera. At ito pa, pare-pareho sila ng isang bagay. Sinasabi nilang ang pangalan ng nanay nila ay Shiyu. Sabihin mo sa tito, ano ang pangalan ng nanay mo? Ang pangalan ng nanay ko ay Shiyue. Nakikita mo, Han Chuan, hindi talaga ako nagsisinungaling. Sino ang nagsabi sa'yo na sabihin yan? Nanay mo? Walang nagturo sa akin. Hindi ko pa nakikilala ang tatay ko mula nung bata pa ako. Pero may larawan ka dito ng nanay ko. Ibig sabihin, ikaw ang tatay ko. Nangangahas ka pang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Si Shiyue talaga ang nanay ko. Ibigay mo. Ibigay mo sa akin. Bitawan mo.
Ikaw na maliit na pasaway, sapat na ang masama na magpanggap kang anak ni Han Chuan. Sinira mo pa ang gamit niya. Hindi ko sinasadya. Kukunin ko yan para sa'yo ngayon din. CJ, huwag ka nang magpakita sa harap ko ulit. Mula ngayon, huwag mo nang hayaang makita kita ulit. Pero si nanay ko talaga si Shiyu eh. Naghihingalo na siya. Tatay, pwedeng bisitahin mo na lang si nanay. Gago ka, dahil ba hindi ka nakapangloko ng pera, kaya hindi ka pa rin sumusuko. Ang babae sa litrato, ang nagngangalang Shiyu, ay matagal nang patay, at hanggang ngayon, may lakas ka pa ng loob na sabihing nanay mo siya. Umalis ka na rito, ngayon din. Tatay, Umalis ka na. Kung muling babalik ka rito, uunahin kitang patayin, tapos ang nanay mo. Si Shiyu, ang munting irog na iyon, hindi ba't siya'y patay na? 7 taon na ang nakalipas. Kaya bakit siya bumalik dito, ngayon, kasama ang isang anak na babae? Imposible. Hindi ko pwedeng hayaan si Han Chuan, na mahanap sila. Dito pala nakatira, si Shiyu at ang anak niya. Kunin mo ako, ng 2 malakas na lalaki, ngayon din. sino ka ba talaga? Ang may-ari ng lugar na ito, ang nagbenta ng bahay sa amin. Dalhin mo ang nanay mong may sakit at umalis ka na, bilisan mo. Kung hindi ka aalis, itatapon namin kayong dalawa sa kalsada. Narinig mo ba ako? Huwag mong sasaktan ng nanay ko. Aalis na ako kasama ang nanay ko ngayon din. Han Chuan, 7 taon nang wala si Shiyu. Dapat talagang bitawan mo na siya at ang anak niya. Kung hindi, patuloy na magpapanggap bilang pamilya mo, ang mga tao sa labas. Makinig kayo, sino mang nasa labas na magpapanggap bilang asawa ko, hindi ko palalampasin kahit isa sa kanila. Sige. Ako na ang bahala sa bagay na ito, para sa iyo. Han Chuan, nagpa-reserve ako sa isang restaurant para sa mag-asawa. Gusto mo bang sumama sa akin? Lumalampas ka na sa hangganan, alam mo ba yan? Ginoong Fu, may balita lang. Naibenta na ang lumang tahanan ni Ginang. Wala na silang nakatira doon. Sino ang nagbenta ng lumang bahay ni Ginang? Tayo na, sa lumang lugar. Nanay, saan ba tayo pupunta? Tatay, parang akala niya patay na si nanay. Pero buhay pa naman si nanay, di ba? Sina Shiyu at ang nanay niya ay pinauwi na sa kanilang probinsya. Shiyu, sa buhay na ito, kalimutan mo nang makita ulit si Han Chuan. Nanay, kiniginaw ka ba? Nanay! Kotse ni tatay. Kung makita ni tatay si nanay, ibig sabihin ba? Madadala na niya si nanay para magpagamot? Tatay! Nanay! Anong nangyayari? Ji-Fu, yung batang babae na nagnakaw. Bigla na lang siyang tumakbo palabas. Tatay, tulungan mo si nanay pakiusap. Nagmamakaawa ako, nanay. Han Chuan, sa tingin ko, sinusubukan tayong lokohin ng batang ito. Umalis na tayo. Seryoso. Sige na. Andar na ang sasakyan. Kailangan pa ni Han Chuan na pumunta sa bayan ni Shiyu. Bilisin mo. Tingnan mo, Tingnan mo lang si nanay pakiusap. Si nanay ko talaga si Shiyu eh. Tingnan mo lang siya pakiusap. Han Chuan. Ang babaeng iyon ay tiyak na kasabwat nitong batang ito. Halatang nagpapalipas lang sila ng oras. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Umalis na tayo. dalhin mo siya. Nanay, walang pera si nanay para sa pagpapagamot niya. Mamamatay siya. Nanay. Kunin mo ang perang ito. Iligtas mo ang nanay mo. Tandaan mo, huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Nanay, nakakuha ako ng pera noono para mapagamot ka. Nanay, nagising ka na rin. No. Ayos ka lang ba? Ang boses na yon, Shiyu. Han Chuan. Nanay ni Shiwe. Shiyu, kapit lang. Nanay, ayos ka lang ba, nanay? Shiyu.
Kailangan na nating pumunta sa ospital. Doktor, bilisan nyo. Doktor, tulungan nyo po ang asawa ko. Shiyu. Hindi pwedeng pumasok ang mga kapamilya. Nanay! Noo, napakahirap ng pinagdaanan mo. Hindi sinungaling si Nuno. Tigilan niyo na ako. Sino ang tatay mo? Wala akong anak na babaeng katulad mo. Huwag mo na akong makita ulit. Noo, pasensya na. Patawarin mo na ako, ha? Gusto ko lang iligtas ang nanay ko. Nanay! Noo, patawarin mo na ang tatay, ha? Nanay! Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo na ako, ha? Patawarin mo na ako, ha? Nanay, gising ka na! Ang mga mata ko, parang hindi na ako makakita. Doktor, bakit hindi nakakakita si Mama? Binibining Shai, masyado siyang matagal na wala ng malay, at lumampas sa pinakamagandang panahon para magamot, kaya nagdulot ito ng pansamantalang pagkabulag. Binibining Shai, kailangan mo talagang magpahinga. Binatang Few, nakita namin na, si Binibining Shai, 7 taon na ang nakalipas, ay dumanas ng malubhang trauma, na naging sanhi ng kanyang kakulangan sa dugo ngayon. Kung hindi namin malaman ang tamang paraan ng paggamot, baka hindi na siya umabot pa ng 1 buwan. 1 buwan? Pero sa tingin ko, mas mabuting huwag muna siyang sabihan. Natatakot ako baka hindi kayanin ng kanyang katawan. Kung maaari lang, gusto talagang malaman ng aming ospital kung ano ang nangyari sa kanya 7 taon na ang nakalipas. Kung hindi, hindi namin siya magagamot ng maayos. Anak, ako ito. Okay lang si Mama. Simula ngayon, hindi na makikita ni Mama si Noo. Ano na ang gagawin ni Mama ngayon? Kaya gusto ba ni Mama na manatili si Papa sa atin? Noo, sinabi na sa iyo ni Mama, hindi ko kailangan ang papa mo dito. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Mama! Hindi kailanman, mapapatawad ni Mama siya kailanman. Hindi ko na siya gustong makita muli. Sino iyan? Mama, sino ang pumasok? Sino yan? Bakit hindi ka nagsasalita? Ako, to. Ako ang nurse mo. Ano nang nangyari sa? Boses mo. Wala. Bakit ba ako? Lalaking nurse ang ipinadala ng ospital? Abala ang mga babaeng nurse. Kaya ako ang ipinadala. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita ng mabuti. Salamat sa abala. Talaga, salamat. G-Fu, ang sakit ni Binibini Shi ay nagsimula 7 taon na ang nakalipas noong tinutulungan kanyang gumaling. Kung talagang gusto mong gumaling siya ng lubusan, maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. Sabihin mo o pagsisisihan mo ito. hindi ako maglalakas loob. Pero, ang nagbuklod lang ang makakapagkales. G-Fu, kayo ang tanging lunas. Tanging lunas. Sa sakit ni Ili, Shai. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, kailangan ninyong gawin ni Binibini Shi ang ginawa ninyo nung 7 taon na ang nakalipas at ulitin ang gawaing iyon upang tabyusan ang lahat. Ang bisperas ng bagong taon na ito ay sakto pang blood moon na dumarating lang tuwing 7 taon. Kung ikaw at si Binibini Shi ay makakapagpakasal sa bisperas ng bagong taon, si Binibini Shi ay tiyak na gagaling. Sigurado ka ba? 7 taon na ang nakalipas. Iniligtas niya ang buhay ko sa pamamagitan ng pagbabahagi ng gabing iyon sa akin. At kaya siya ganyan ngayon? Eksakto. Pero kung gusto mo siyang gumaling ng lubusan, kailangan mo pa rin ihanda ang iyong katawan, G-Fu, basta't iinumin mo ang gamot na ito bago kayo magsama. Tiyak na gagaling si Binibini Shi, pero Sabihin mo, ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa iyong sariling kalusugan. Sa pinakamabuti ay maaari kang maging lumpo. Sa pinakamasama ay maaari kang ikamatay nito. ayos lang yan. Kahit na ano pa. Utang ko sa kanya ang lahat ng ito. Nanay, subukan mong isuot ng mag-isa. Heto. Tulungan kitang hawakan ito. Ganito. Ano ng problema? Halos gumaling na ako.
Kaya hindi na ako mananatili sa ospital. Ang pagstay dito ay sayang lang sa pera. Huwag mong alalahanin. Ang pera, hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi madali para sa iyo ang kumita bilang caregiver nitong mga nakaraang araw. Salamat sa pag-aalaga sa amin. Aalis na kami ngayon. Nanay, hintayin mo ako dito. Kukuha ako ng gamot. CJ, sige, umalis ka na. Heto ang reseta mo mula sa doktor. No, napakabata mo pa. Kailangan mo at ng nanay mo ng tutulong sa inyo, kaya pwede mo bang kausapin mo ang nanay mo para sa akin? Sumama ka sa akin. Pero sabi ni nanay, ayaw niyang magpatawad sa iyo sa buhay na ito. Ayaw magsinungaling ni Nuno kay nanay. Tiyak na aalagaan ni Nuno ng mabuti si nanay. Pakiusap, nakikiusap si Noono. Pwede mo bang kausapin si nanay para sa akin? Pakiusap. No. Handa ka na ba? Hahanapin muna ako ni nanay. Nanay, alis na tayo. CJ, tara na. Nanay, ang daming bahay dito. Kaya tingnan mo, magkano ba ang lugar na ito? Alin ang pinakamura? Nanay, ang pinakamura ay 1,000 piso kada buwan. Pero meron ka lang kaunting. Mahigit 500. E di maghanap pa tayo, halika. Mabuhay, tignan ninyo. Kami ay mula sa palabas na New Year's Eve, magkasamang pamilya. Bawat pamilyang sasali ay may premyo. Ang unang pwesto ay mananalo ng 200,000 dolyar. Nanay, e di mababayaran ko na ang operasyon sa mata mo. Tama si Noono. Ginoong Fu, may balita na kami. Guro Waksu, hindi siya nagpakamatay dahil sa konsensya. Pinatay siya. Lahat ng ito ay utos ni Binibining Lin. Malamang may kinalaman ito sa mga gayuan den pills. Linining, tama ba? Pasok. Han Chuan, ang gayuan dan pil na iyon nga talaga, ay ibinigay sa akin ni Guro Waksu. Hindi ko sinasadya na itago ang epekto nito. Gusto ko lang na gumaling ang iyong kalusugan. Gusto ko lang na gaman ang pakiramdam mo. Bakit mo ako nilinlang? Dahil mahal kita. Mahal kita. Hindi mo ba alam iyon? Noong una, akala ko, wala nang mas mahalaga kaysa sa pera ko, ang reputasyon ko, ang sarili kong buhay. Tapos nakilala ko siya. Para siyang anghel. Ang kanyang kalinisan at kabaitan ang nagligtas sa akin. Kaya mula noong sandaling iyon, ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa akin. Han Chuan. Qin Feng, Han Chuan, patawarin mo ako. ang dalawang iyon ang ina at anak. Naayos na ba sila? Nakalimutan kong sabihin, ililipat ko na sana sila sa loob ng villa. Pero ang anak mo ay bigla na lang sumali sa isang parent-child TV show. Maligayang pagdating sa lahat sa ating espesyal na bago taon na programa. Bigyan natin ng malakas na palakpakan ang ating 3 piling pamilya. Tanggapin natin ang ating unang pamilya, Sinawang Suwang-Suwang at ang kanyang pamilya. Hello, sa lahat. Ayos. Sunod, ipakikilala ko ang pangalawang pamilya. Hello! Shinuono, nasaan ang tatay mo? Bakit wala ang tatay mo? Papa? Pero ayon sa rules ng show natin, dapat parehong magdala ng bata ang nanay at tatay at magkasamang dumalo. Kung hindi, mawawalan ka ng pwesto sa kompetisyon. Host, ang aming Noono ay galing sa single-parent family. Pwede bang palubagin ang rules para sa amin? So walang tatay pala siyang bata, isang batang kalye. Ayaw naming makipaglaro sa batang kalye. Paalisin na lang natin siya. Sino ang nagsabing si Noono ay walang ama? Sinong nagsabing walang ama si Shinuono? Papa? Sir, ikaw ay... Ako ang tagapag-alaga na nag-asikaso sa iyo sa ospital. Kitchen ang pangalan ko. Ay, ikaw pala. Nandito ka rin para sa palabas? Pwede ba akong sumali bilang ama ni Noono? Ama ni Noono. Ang ginoong ito, ikaw ba talaga ang ama ni Shinuono? Kung hindi, ang pamilya ni Shinuono ay madidisqualify sa paligsahan. Kahit hindi gusto ni Mama si Papa, para sa premyo na makakatulong sa paningin ni Mama, kailangan kong tanggapin siya. Shinuono, siya ba talaga ang papa mo? Oo, siya ang papa ko. Fuchen ang pangalan niya. Salamat sa pagpayag na maging ama ni Noono. Kung hindi ngayon, kailangan na naming umatras. Walang problema. Sige nga, dahil kumpleto na ang 3 pamilya. Handa na, simulan na natin ang susunod na round ng hamon. Hindi ako makakita. Baka makaabala ako sa'yo. Okay lang. Nandito ako. Sa ganitong paraan, mabait naman pala si Papa kay Mama sa totoo lang. Hindi naman siya ganun kasungit.
Tingnan natin kung paano magagawa ng lahat ngayon. Opisyal na nagsisimula ang laro. Posible kayang. Bumabalik na ang paningin ko. Tuloy lang. Dad, dugo ang kamay mo. Ayos ka lang. Ayos pa ba ang tatay ni Noo-Noo? Makakastay pa ba siya sa contest? Ituloy natin. Huwag kang mag-alala. Noo-Noo, hawakan mo ng mahigpit ako. Ang nanalo sa round na ito ay napagpasyahan na. Ito ang pamilya Wang Zuang-Zuang. Bigyan natin sila ng isang round ng palakpakan. Nanalo tayo. Kung hindi mo kami tinapakan, hindi sana kami natapos sa huling pwesto. At nasaktan ng tatay ko dahil rin sa inyo. Halika rito. Mag-sorry ka sa anak ko. Bakit ako magsasorry? Tanga lang talaga siya, kaya siya nahulog. Ikaw, Ano ibig mong sabihin, ikaw, anak namin, naglalaro ng patas? Kung may sisihin man, pamilya ninyong tatlo, ang hindi marunong. Eksakto. Bulag na bata, ali lang walang pera, at maliit na cute. Paano makakalaban sa amin? Ang pamilyang tulad ninyo. hindi mo pwedeng pag-usapan ng nanay at tatay ko ng ganyan. Ano bang mali sa sinabi namin? Ang tatay ko ay direktor sa Fu Group. Ipapaalis ko kayong lahat ngayon. Kung natalo ka na sa contest, umalis ka na. Kung hindi, makakaistorbo ka lang. Sa pag-champion ni Zuang Zuang. Pamilya Wang Zuang-Zuang, maglaro tayo ng maayos. Huwag. Sila ang unang, Nandaya. Natalo na sa contest, ayaw pang umalis. Akala mo ba, kung tatawag ako ngayon, hindi ko mapapaalis ang buong pamilya nyo sa Jiangcheng. Ganoon ba? CJ, Ginoong Few, baka dapat umalis muna tayo ngayon. Huwag mong ipahamak ang sarili mo dahil sa aming dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Sisiguraduhin kong makakamit ninyong dalawa ang hustisya. Nagpapanggap ka pa rin dito. Ang lugar na ito ay ang broadcast hall ng Few Group. Kung makikipag-away ka sa akin, parang nakikipag-away ka na rin sa buong Few Group. CJ, tawagin mo na ang lahat. Ipatawag mo silang lahat dito. Tingnan natin kung may mga has humawak sa akin. CJ, ngayong araw, kung matatakot ka, ang buong pamilya mo ay kailangang lumuhod at magmamakaawa ng tawad. Sige na, pero kung walang mga has humawak sa akin, ano naman ang gagawin ninyong mga ito? Kakainin ng buong pamilya namin ng tae. Deal. Tayaan natin. Ayos lang. Manager Wu, may problema sa akin. Kailangan kitang i-update. CJ, kung gayon, pumunta ka na dito sa lalong madaling panahon. Kapag lumuhad at nagmamakaawa ang pamilya mo, siguraduhin mong umatras ka ng kaunti. Huwag mong padampi sa amin ang dugo. Sino ba ang nagkakagulo sa teritoryo ng Fu Group? Ito yung lalaking ito, walang respeto sa kahit kanino. Gusto lang niyang ipagmalaki ang sarili niya. Manager Wu, ipaalis mo na itong hayop na ito, kasama nitong dalawang walang kwenta. Palayasin silang lahat sa Jiangcheng. Tungkol ba sa kanya ang pinag-uusapan ninyo? Yung lalaking yun doon. Umalis ka na. Ano ba ang ginagawa mo, Manager Wu? Alam mo ba kung sino siya? Sinubukan mo pang paalisin siya sa Jiangcheng? Hindi ba't isa lang siyang ordinaryong caregiver? Ang ginoong ito ay... Kayong tatlo, ang buong pamilya ninyo, nababaliw na ba kayo? Ano ang lakas ng loob ninyong guluhin ang ginoong ito? Bakit kayo nakatayo lang dyan? Hilahin ninyo ang buong pamilyang ito. Palabasan, ngayon din. Manager Wu, maawa po kayo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Umalis na tayo. Dad, ang cool mo talaga. Pero Few, bakit ganoon na lang ang pakikinig ni Manager Wu sa iyo? Sino ka ba talaga? Baka natatakot sila na mag-escalate at magmukhang masama dahil live event ito, kaya pinaalis na lang nila. Iyon ay isa lamang. Maliit na pangyayari sa paligsahan ngayong araw. Ang susunod naman ay ang huling round ng event. Ang mga anak natin ang magiging mga saksi sa pagmamahalan ni nanay at tatay. Saksi sa pag-ibigan ni nanay at tatay. Paano ba natin? Ano ba ang gagawin natin para maging saksi sa pagmamahalan ni nanay at tatay? Ngayon ay dumating na ang pinaka-exciting at nakakakabang sandali. Sino ang mag-uwian ng grand prize na 200,000 dolyar? Susunod ating tanggapin ang pamilya ni Kian Duo sa entablado. Ang pamilya ni Kian Duo ay naghanda ng paggawa ng mga dumpling ng magkakasama. Natanggap nila ang 1.2 milyong boto online. Umaasa kaming makakamit kayo ng magandang resulta. Salamat, magpahinga muna kayo sandali. Ngayon naman ating tanggapin ang pamilya ni Shino Onoo.
Pamilya ni Shinoono, ano ang inihanda ninyo para sa amin? Ang aming backstage team ay hindi nakatanggap ng inyong entry. Nais ninyong patunayan ang pagmamahal ng nanay at tatay. Paano natin ito gagawin? Paano ko masasaksiyan ang pagmamahal ng nanay at tatay? Tayo ay hindi pababayaan si Noono. Di ba? Mahal. Sa nakalipas na 7 taon, ikaw lang ang nag-alaga sa bata. Mahirap talaga para sa'yo. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo at kay Noono. Pakakasalan mo ba ako? Itong si Fuchen. Bakit bigla na lang siyang nag-propose sa akin? Para lang ba ito manalo sa paligsahan? At makuha ang premyo? Mahal na mahal talaga ni Dad si Mom. Sana nga ay magsama ulit silang dalawa. Maganda sana iyon. Ginoong Few. Salamat sa araw na ito. Nagpapasalamat ako na ginampanan mo ang papel ng tatay. Para sa pag-shoot ng palabas, ngayong napanalunan na natin ang premyo, maaari kang kumuha ng kahit magkano ang gusto mo. Ikaw ang bahala. Ginoong Fu. Ngayong gabi ay bisperas ng bagong taon. Ito rin ang tanging pagkakataon mo para mailigtas si Binibining Shi. Pero kailangan ko pa ring paalalahanan ka kung ililigtas mo si Binibining Shi sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng kasal. Ang iyong sariling kalusugan ay lubhang maaapektuhan. Maaari ka pang mamatay dahil dito. Ang ganda ng bahay! Nanay, bakit hindi na lang tayo dito tumira? Halika na. Ginoong Few. Sigurado ka bang gusto ng palabas na kaming tatlo ang mag-video para sa bagong taon ng magkakasama? Hindi ba masyadong magiging abala iyon sa iyo? Hindi naman. Sa nakalipas na 7 taon, palagi akong nag-iisa sa bagong taon. Ngayong nandito kayong dalawa para samahan ako. Wala na akong hihilingin pa. Tara na. Sabay-sabay na tayong umuwi. Kumain ka pa, noo-noo. Ito po, Nanay. Shiyu. Heto ang baso mo. Manigong bagong taon. Manigong bagong taon, Tagay. Manigong bagong taon. Shiyu. Naway maging malusog kayo ni Noono. Mahabang buhay. Naway mabuhay ng matagal si Tatay. Manigong bagong taon. Manigong bagong taon. Mahal. Guro Fu. Ngayong gabi ay bisperas ng bagong taon. Ito rin ang tanging pagkakataon mo para mailigtas si Binibining Shi. Kung gagamitin mo ang pagkakaganap para iligtas siya, ang iyong katawan ay magdaranas ng matinding pinsala. Maaari pang ikamete mo ito.
Paumanhin, Shiyu. Patawarin mo ako sa gagawin kong ito. Ngunit ito lang ang paraan para mailigtas kita. Nakakakita na naman ako. Buwisit. Bakit ba ako uminom ng ganoon karami, kasama si Fuchen? No. Hindi ka maihatid ng daddy mo ngayon. Kailangang manatili si daddy sa bahay at alagaan si mommy. Pahatid na lang kita sa driver, ha? Sige, alis na ako papuntang eskwelahan. Paalam, Daddy. Ginoong Few, kagabi. Fu Hanchuan. Pasensya na, ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano ako dapat. Fu Hanchuan. Hindi kita mapapatawad kailanman. Ayokong makita ka ulit. Shiyu. Shiyu, kalimutan mo na ako. Sana iligtas ka at masaya. Ito na ang huli. Ikaw na ang magsulat. Maligayang bagong taon, asawa. Kalimutan mo na ang lahat tungkol sa atin. Magsimula ulit. Mamuhay ng bagong buhay. No. Bakit mo gustong dalhin dito si Mama? Umuwi na tayo, okay? Pero may assignment ang teacher na kailangang dito mismo gawin. Tara na, Mama. No. Halika rito, Mama. Ang huli. Ikaw na ang sumulat. Anumang pangarap ay magkakatotoo. Sa susunod na taon, sa New Year's Eve dinner, bibilhan kita ng burger. Naway ligtas at malusog ang aking minamahal na asawa at anak. At sana'y magkita-kita tayong muli sa lalong madaling panahon. Shiyu, sobrang miss na miss kita. Naka-turtleneck sweater na ako ngayon. Hindi na sweet. No. Halika rito. Hindi na tayo babalik dito mula ngayon. Naaalala mo ba? Sa palagay ko, ikaw ang asawa ni Mr. Fu, Miss Shiyu. Master. Kami ni Fu Hanchuan ay hindi na magkasama. Mukhang si Mr. Fu ay hindi talaga kayang sabihin sa iyo ang totoo. Ang totoo. Ang katotohanan. 7 taon na ang nakalipas, Fuye, dahil sa kanyang likas na ganap na yang na konstitusyon, ay hindi inaasahang mabubuhay ng matagal. Matagal na siyang naghahanap ng isang taong may ganap na yin na konstitusyon. Noong una, balak niyang isakripisyo ka para lang mailigtas ang sarili niya. Pero hindi inaasahan, nasa dakong huli, mas pipiliin pa niyang isuko ang sarili niyang buhay. Kaysa saktan ka, kahit na konti lang. Guro, mali ang naaalala mo. Sa huli, ang pinili niya ay ako. Kinuhang niya ang buhay ko, kapalit ng kanyang buhay. Hindi totoo yan. Akala niya kung iinumin mo ang guyuan pill, pareho kayong mabubuhay.
Pero sino ang mag-aakala na ang Guyuan Pill ay panloloko lang sa kanya? Guro, ano ang sinasabi mo? Mas maayos na ang kalagayan mo ngayon, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? 7 taon na ang nakalilipas para pagalingin ang sakit ni Fuye. Ikaw naman ang nagkaroon ng malalang kondisyon. Kung gusto mong gumaling, kailangan mong ulitin ang parehong paraan. Siguro tadhana, na isa lang sa inyong dalawa ni Fuye ang dapat mabuhay. Sana ikaw at ang anak mo ay makasama ko na sa lalong madaling panahon. Asawa ko si Xiaoyu, asawa ni Fu Hanchuan. Ngayong gabi, gusto kita. Fu Hanchuan. Hindi kita patatawarin. Ayokong makita ka ulit. Pwede kayang, yung aksidente noon, ay si Fu Hanchuan pala ang nagtatangkang pagalingin ang sakit ko. E di ibig sabihin, si Fu Hanchuan. Huwag kang umiyak, nanay. Nanay, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, nanay. Nanay, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, nanay. Nanay! Huwag kang umiyak, nanay. Nanay, huwag kang umiyak, nanay. Nanay, huwag kang umiyak, nanay. Nanay, huwag kang umiyak.